Yes po, muli isang magandang araw po sa lahat. At sa content ko po ay pag-aaralan po natin ano ba yung naidulot nitong Republic Act 11935 na isinabatas po ng Kongreso. So, yan nga po, nagiging problema po ng mga bagong halal noong nagdaang halalan. Yung kanilang termino, 2 taon lamang po o halos wala man yatang 2 taon. So hindi po favorable o pabor para po sa kanila. Although alam naman po nila o lahat po ay alam naman na nung humabol po sila, ang kanilang magiging termino ay 2 taon po lamang. Pero ngayon po ay nafe-feel po ng mga yan na talagang unfair sa kanila. Yes po, kahit sa akin po mangyari yan, talagang mararamdaman ko po na unfair ang nangyari. Kaya lang, kailangan malaman natin bakit nagkaganyan. Sino ang may gawa? Bakit po nangyari ang ganyan? Napakarami po nang nagtatanong sa atin sa ating comment section na kung yan po ba ay constitutional. Yan po ay nangyari nung maging republic nga po yung 11935 na batas na pagpo-postpone po ng halalan noong nakaraang 2022. Pinospon nga po nila ang halalan, pero hindi nga po sinabi kung hanggang kailan po yung termino nila. Kaya nga po nang ideklara ng kataas-taasang hukuman na yan po ay unconstitutional, ay nabawasan po ng 1 taon yung panunungkulan po ng mga nanalo. Kaya sana po lagi pinapaalala natin na sana po ay matutunan po tayo sa pagpili ng ating hihahalal, local man yan o barangay. So ito nga po, paparting na po yung ating barangay election dito nga po sa darating na December 1, 2025. Umpisahan na po natin yung pagbabago sa pagboboto. Magreforma na po. Tayo po ang gumawa ng unang hakbang. Piliin pong mabuti yung iboboto natin dahil hindi po natin alam kung ilang taon yan. Mali po ninyo baka ma-approve 6 na taon. Kaya dapat talaga po napakasiguraduhin natin. Pakapiliin natin ang uupong barangay captain sa ating barangay at maging ang kanyang mga gagawad. At sa mga kabataan, ganun din lalong-lalo na dahil nagsisimula pa lamang kayo ay mas kailangang sa mabuti at sa tama kayo magsimula. Muli po, Coiners.